Pwede po kaya nating mahingan ng isang maiksing mensahe ang ating pong konsehal Ayen na naririto po at nagpapakita ng suporta sa ating mga mamamayan ng bayan ng Nasugbu. Konsehala! Ay, nandun pala. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo higit sa, alam po nandito ay karamihan ay taga Nasugbu. Ano po, sa ating minamahal at ginagalang na congressman na talagang lumalaban para sa ating karapatan, nagkaroon siya ng public consultation sa bayan ng Nasugbu, sa Balayan at sa Lemery. Napakagaling na leader at sabi nga, bata pero dedikado, may determinasyon na paglaban. Hindi basta-basta itong hinaharap ng ating congressman. Congressman, suportado po kayo ng bayan ng Nasugbu. Sa pamamagitan po siyempre ng ating Mayor Tony Barcelon, kasama po ang aking kasamang konsehal ng dalawang konsehal ng bayan, si Konsehal Dennis Apasible at si Konsehal Cabral. Kahapon lang po ay nandito ako. Nandun po kami sa Congress, pero ngayon po nandito po kami sa Liwasan para po suportahan iba-iba po na bayan, barangay ito, pero ganun po ang suporta po namin sa inyo. Makakaasa po kayo na susuportahan po namin ang inyong pinaglalaban dahil alam po namin ang makikinabang po ay hindi lang taga Nasugbu, hindi lang taga unang distrito, buong bansa po ng Pilipinas. Kaya po suportahan po natin ang ating congressman Leandro Legarda Libiste. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Hingan din po natin ng kaunting mensahe ang ating ex-councilor Dennis Apasible. Salamat po. Una po, sa pinagpalang araw sa ating lahat. Lalo tigit ay sa ating butihing Congressman Leandro Legarda Libiste. Magandang umaga po. Sa amin pong ginagalang na mayor, napakagaling na Mayor Tony Barcelon. 10 po ng ating mga kasama na narito po, kasama po si Konsehal Cabral at saka po si Konsehal Ayen Ramos Yujan. Sa ating po lahat, itong araw na ito ay araw ng kagitingan. Tayo po lahat ay Batanggenyo na narito. Ang Batanggenyo ay una pagdating sa kabayanihan. Narito sa Batangas nagsimula ang unang mga lumaban sa panggigipit at pagsakal sa mga Pilipino. Ngayon, sa bagong henerasyon, may bagong bayani na nagsisimula para sa kapakanan ng mga Pilipino sa buong Pilipinas, at yan ay sa katauhan na ipinagmamalaki natin na butoy Congressman Leandro Legarda Libiste. Mapalad ang unang distrito, mapalad ang taga Batangas dahil itinulak niya na may isang lingkod bayan na katulad ni Congressman Leandro. Tayo mga kasama ko ay sa panahon ngayon, hindi natin hangad ang totoong makipaglaban sa kapwa Pilipino at lalo higit sa ating mga ginagalang na nanunungkulan. Ang atin lamang rito ay tayo ay kanilang pagmalasakitan. Ang tayo ay kanilang tingnan ang katatayuan na kapwa nila Pilipino at mga tao na naglagay sa kanila sa pwesto kung bakit nariyan sila. Gampanan naman nila ang pagiging politiko at trabaho na may halong pagmamalasakit sa bawat isang Pilipino. Hindi naman sa pinupure dahil narito po ngayon ang ating butoy congressman. Kung siya may nag-iisa na totoo na kayo ipaglaban, abay ano gano'n? Sa panahon ngayon, sino lang ang halos ang mga congressman, nanunungkulan sir, saludo po, hindi po naman sa kayikuan, ay bihira po sa nanunungkulan ng kagaya ni Sir Leandro. Na ang buhay, alam naman natin, sir,
na ngayon, sa panahon ngayon, mga binabangga ay mabibigat. Talagang ginagampanan niya na siya ay pinaglalaban niya ang kapwa Pilipino. Nakita naman niya na ngayon naghihirap dahil sa krisis na nangyayari sa buong bansa. Pero kung may krisis man, mayroong mga bagay na dapat pag-aralan para masiayos ang mamamayan. Ang akin nga rin katulad ng dati, dumaan na nga tayo sa malaking pagsubok, mga kababayan ko. Napakalaking pagsubok ang dinaanan natin. Noong panahon ng pandemic, dumaan tayo sa malaking pagsubok. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa siguro, sa galing ng namumuno ng panahon ngayon, nalusutan ng Pilipino ang nakaraang pandemic. Sana naman, ito naman hindi pandemic pa. Ito'y problema ng kakapusan sa tawag dito, sa pangailangan natin sa crudo, sa gasolina. At ito naman talaga buti na nga lamang at meron pang supply. Ang mahirap ay wala ng supply. Kahit may pambili tayo at wala na magdi-deliver, patay tayo lahat nito. Tigil ang ating gobyerno. Pero bagamat ganon, sana hiling ko po sa mga nakakataas, lalo tigit sa ating Pangulo, na sana po naman ay gawa ng solusyon, hanapan ng solusyon ang dinaranas ng kapwa natin Pilipino. Ako po, kaya po ako'y narito ngayon, voluntaryo po akong pumunta. Bagamat po tayo ngayon ay pangkaraniwang mamaya na lamang, hindi po bilang politiko, kung hindi sigaw ng mga bawat Pilipino at susuporta sa ginagawa ng ating butuing congressman. Kaya po tayo narito ngayon at nakikisa sa ating pinaglalaban. Ipinaglalaban natin ay ang ating karapatan na tayo ay sana'y kalingain ng nasa taas. Muli, pagpalain po tayo ng may kapal sa ating lahat at itong ginagawa natin ito ay sana ay magkaroon ng kinatnan sa inaharap. Muli po, salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you po. Maraming salamat po, Ex-Councilor Dennis Apasive. Ramdam na ramdam ng mamamayan ng Nasugbu ang inyo pong pagkalinga sa kanila. At hihingan din naman po natin ang mensahe ang ating isa pang dating konsehal ng bayan, Roderick Cabral. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Katulad po na nabanggit ni Kunsel Dennis at ang iba ni Kunsel Aye, kami po ay nandito para sumuporta. Ano po? Hindi po ito panahon ng politika. Siguro naman po hindi lingid sa atin kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Una po, palamak ang nakawan sa ating pamahalaan. Sadlak sa kahirapan ang ating mamamayan, lalo na ito pong pagpasok na kahirapan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ng langis. Nandito po tayo para isa sa maging boses ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na madinig. Hindi lamang dahil meron tayong congressman na tumitindig sa kapakanan ng ating mga kababayan, kung hindi para pakinggan ng mga nanunungkulan, pakinggan kung ano ang kalaingan ng ating mga kababayan. Alam ko po na si Congressman Leandro ay isinusulong ang pagbaba ng BAT. Ibaba ang BAT dahil ito ang isa sa nakikita natin na magiging solusyon para mapagaan at mapaginhawa ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, siguro naman huwag tayong makalimot sa nangyayaring nakawan na talamak sa ating bansa. Dapat ito'y mapunta sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi sa bulsa ng iilan na ating mga pinagtitiwalaan. Sana po mga kababayan, kahit tayo sa unang distrito ay kukunti lamang sa ngayon, maging boses tayo na makita at madinig ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ang ating pinaglalaban. Huwag po tayong magbingi-bingihan at huwag tayong manahimik sa panahon ngayon.
ito na ang panahon para madinig ng ating pamahalaan na sila ang may tungkulin at obligasyon para sa kanilang mga kababayan. Tayo po ang naglagay sa kanila at sana ang boses natin ay pakinggan din nila. Huwag lamang sana sa Kongreso ay isang tao lamang at titindig. Alam nila kung ano ang tama. Samahan nila. Huwag silang matakot. At dahil ang obligasyon nila ay dapat tungkulin at paglingkuran tayong mga mamamayan. Di po ba? Alam nila yan. Nagbibingi-bingihan na sila. Tama po ba ako? Sana po, alam mo na lahat ng nanunungkulan ang puso nila ay paglingkuran ng kanilang mga kababayan. Sana sa pagkakataong ito, unahin niyo ang kapakanan ng mamamayan, lalong higit ang mga nasa baba. Dahil sila ang talagang nakakaranas ng kahirapang ito. Sa pagtaas ng bilihin, kami, ang mga mamamayan sa baba, mangingisda, magsasaka, magta-tricycle, at lahat ng mga trabahador, sila po ang nakakaranas nitong problemang ito. Kaya ito pong araw na ito, araw na kagitingan, kami mga Batanggenyo, ang unang magboboses sa ating pamahalang gobyerno ng Malacanang, kagalang-galang Presidente, pakinggan niyo po ang aming hinaing kasama ang buong mamamayan ng Pilipinas. Sana po kami ay inyong tulungan. Sana sa pamamagitan ng aming congressman, sana pakinggan ninyo sila sa ating mga departamento na kailangan po na pakinggan at kami at maramdaman nila na ang kanilang tungkulin ay para paglingkuran ang kanilang mga kababayan. Kaya po, mga kababayan sa unang distrito ng Batangas, kami, ang Mayor Tony Barcelon, at kami mga nanunungkulan na hindi na ngayon, pero kami ay ordinaryong mamamayan na kasama ninyo na makipaglaban dito po sa isinusulong natin na solusyonan ang problema hindi lamang sa pagbaba ng gasolina, kung hindi isulong ang pagbaba ng VAT. Yan po ang isinusulong ng ating congressman. Kaya po, magandang umaga, maraming salamat po, at mabuhay po ang ating congressman Leandro Ligarda Libiste. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isa munang pampagising. Gising pa ba mga taga-Nasugbu? Kaya naman, preso ng langis! Gising na gising pa sila. Naghihintay sa lunch. Anak!